Imagine mo na kinulong ka sa isang kwarto at may nagsasabing, bilanggo ka na, wala kang ng karapatan dito. Pero ang nagsasabi, kaklase mo lang, hindi totoong pulis at hindi totoong jail guard. Ganon kabilis magbago ang tao kapag binigyan mo ng uniform at ng kapangyarihan. Noong 1971 sa Stanford University, doon naganap ang Stanford Prison Experiment. May gustong malaman noon ang psychologist na si Philip Zimbardo. Gusto niyang malaman kung ano ba yung ginagawa ng power sa utak ng tao. So ang ginawa niya, gumawa siya ng fake na kulungan sa basement ng school. Napili ang 24 na lalaking estudyante na physically and mentally fit para sa kanyang experiment. Pagkatapos nun, random silang inassign kung sino ba yung guard at sino ba yung prisoner. Pero anong nangyari? Wala pang isang araw, nagsimula ng umabuso yung mga guards. Pinapagbuhat ng kama, pinapag-push up habang tinatapakan at pinagsasayaw ng nakahubad. Di na sila tinatawag sa kanilang mga pangalan. Tinatawag na lang sila sa kanilang prisoner number. Yung ibang guards, sadista. Yung ibang prisoners, umiiyak. Yung iba, nagka-anxiety. Yung experiment na yon, 2 weeks dapat ang itatagal. Pero dahil doon sa mga nangyari, 6 days pa lang, tinigil na. Sa psychology, ang tawag dito, the individuation. Ito yung kapag nawawala ka sa sarili mo dahil sa role na ginagampanan mo. Kapag kasi nabigyan ka ng uniform, ng power, at walang consequences, nag-iiba yung ugali mo. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka masamang tao. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka na bang nabully, na-degrade, na-gaslight, hindi dahil sa may mali sa'yo, pero dahil lang sa taong may power o may title. Yung mga taong yon, madalas hindi naman sila masamang tao, pero once nabigyan mo sila ng uniform, ng power, at ng excuse, nawawala ang konsensya. Kaya ang tanong, kapag ikaw ba nabigyan ka ng power, ng uniform, ikaw pa rin ba yung taong may konsensya? O gagawin mo rin yung mali basta hindi ikaw yung makulong?